sa count of 3, sumigaw tayo ng Jesus. 1, 2, 3, Jesus! Bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Yes, Lord, Heavenly Father, we are here today to give you all of our praises and our glory. We will give you our hearts, Lord God, sa pagpupuri sa inyo. At naniniwala kami na kapag kami ay nagbabad sa presensya mo, ay lalo po kaming lalakas, lalo po kaming makaka-receive ng inyong super abundant grace. Kaya Lord God, sa araw na ito ay may sa puso at may sa buhay namin ang inyong mga salita. We give you back all the praises and all the glory in Jesus' name. Amen! Atin nga pong ipalakpak ang ating mga kamay. Napakasarap naman umawit na kapiling ka. Napakasarap naman, oh anong saya. Napakasarap naman umawit na kapiling ka. Napakasarap naman, sadyang ibang-iba ang magkapiling ka, ang magkasama ka. Noon, ngayon, at magpakailanman, pangako mo di ako iiwan, at hindi pababayaan. Noon, ngayon, at magpakailanman, hindi ka magbabago, hindi ka nagbabago. Ating muling awitin, napakasarap! Napakasarap naman umawit na kapiling ka. Napakasarap naman, oh anong saya. Napakasarap naman umawit na kapiling ka. Napakasarap naman, sadyang ibang-iba ang magkapiling ka, ang magkasama ka. Noon, ngayon, at magpakailanman, pangako mo di ako iiwan, at hindi pababayaan. Noon, ngayon, at magpakailanman, hindi ka magbabago, hindi ka nagbabago. Sino po dito naniniwala na ang Panginoon natin noon ay Panginoon natin ngayon? Amen? At siyang Panginoon natin ngayon ay magiging Panginoon natin magpakailanman. Amen? Kaya po dapat tayo nagre-rejoice, tama? Dahil sabi, ang ating Panginoon ay hindi nagbabago. Amen? Kaya atin muling awitin, napakasarap! Napakasarap naman umawit na kapiling ka. Napakasarap naman, oh anong saya. Napakasarap naman umawit na kapiling ka. Napakasarap naman, sadyang ibang-iba ang magkapiling ka, ang magkasama ka. Noon, ngayon, at magpakailanman, pangako mo di ako iiwan.
of God, and before we start singing again, pwede po ba na ilagay natin yung kanang kamay natin sa kaliwang dibdib? And let's close our eyes and have a conversation, like a short conversation with God. Sabihin natin kay Lord na, Lord, alam ko, nadurog man yung puso ko, pero alam ko, Lord, bago pa man po na lumabas kami ng simbahang ito, ibibigay niyo na po sa amin ang buong puso. Ibibigay niyo po sa amin ang tunay na kaligayahan. And Lord, yung mga sakit, yung pain na nararamdaman namin ngayon, ay gusto namin, Lord, i-surrender sa'yo. At sa pag-awit namin, Panginoon, sa pagtaas ng aming mga kamay, pag-awit namin sa'yo, kung ano man po yung mga karapat-dapat, hindi karapat-dapat na nararamdaman namin ngayon, ay babaguhin niyo, Panginoon. And Lord, kung may mga worries man, yung katabi ko, ngayon po yung kamay po natin, pwede po ba natin na itap yung shoulder ng katabi mo at sabihin mo sa kanya na ngayon ibibigay ni Lord ang kagalingan kung ano man yung gusto mo, pinapanalangin mo, durog man yung puso mo ngayon, nasasaktan ka man ngayon, pero ang bibigay sa'yo ni Lord ay kabuuan ng puso. Amen. So let's continue to worship God and make this song as our own prayer and conversation with God. Lord Jesus. Bawat patag ng luha sa aking kahinaan, sa bawat luha at panalangin, di mo ako iniwan. Sabi na, Jesus, Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa ating natunay ang alay ko ay pusong basang nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka. Maghari ka. Sa bawat tanong, sa bawat tanong ng buhay, suliraning di maintindihan, salita mo'y panghahawakan. Hindi mo ko iiwan, hindi mo ko iiwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko, ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko, ninanais ko ikaw ang tinigamang suriin. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko, ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko,
Jesus, ako'y awit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Natagpuan ang pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y awit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo sa langan. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Mapakailanman sa'yo ang magpupuri. Sa'yo lang, with Jesus. Mapakailanman ikaw ang hari, aking tinatanging Jesus. Mapakailanman sa'yo ang papuri. Sa'yo ang awit, Jesus. Magpakailanman ikaw ang hari, aking tinatanging Jesus. Magpakailanman sa'yo ang papuri. Yes, let's continue to worship the Lord. Jesus, magpakailanman ikaw ang hari, aking tinatanging Jesus. Yes, Lord, Heavenly Father God, maraming salamat, Lord, sa umaga na ito, Panginoon, na tunay nga, Lord, na pinuno niyo yung spirit namin, na nakatagpo ka po namin, Panginoon, ngayong umagang ito. And ngayon pa lang, Lord, nagtithank you kami sa iyo at na-excite po kami sa mga maraming panggagawin, oh God. Kaya ngayon pa lang, Lord, we give you back the highest praise, glory, honor, and worship only in your mighty name, God. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, good morning po, no? Sige po, pwede na po tayong makaupo. Yan, before po tayong makaupo, sabihin po natin sa mga katabi natin, blessed ako kasi nandito ka. Yan. At marami pa tayong dapat ipagpasalamat kay Lord kasi meron po tayong mga VIPs. Ayan. Yung una po nating VIPs is si... sorry kung hindi ko po mabanggit ng tama yung pronunciation, ha. Si Miss Micaela Noble. Invited po siya ni Sister Evelyn Cabagnan. Saan po? Tumayo na lang po. Ayan, hello po. Welcome po sa SOP. And
yung sumunod po nating VIP ay invited po siya ni Sister Jeneline Angosta, si Sir Kirby Piloto. Saan po siya? Ayan. Tapos ito, yung sumunod po nating VIP, nakaka-bless po siya dahil siya po yung nag-reach out sa church natin. Tapos tiga Caloocan po siya. Si Sister Emeline Kahandab. Saan po siya? Ayun. God bless po. Welcome po sa SOB. Ayan. Dahil marami po tayong VIPs na to, ang awit na ito ay para sa inyo. Kaya ngayong linggo, ang blessing ko ay kayo. Thank you, God bless sa inyo. Kaya ngayong linggo, ang blessing ko ay kayo. Thank you, God bless sa inyo. Ayan. Dahil marami po tayong VIPs ngayon, syempre meron pa tayong another reason para magpasalamat, diba? Dahil meron pong mga nagse-celebrate ng kanilang mga birthdays. Ayan, sa September 1, si Brother Herbert Haminal. September 6, si Sister Jenny Soria Pineda. And sa September 8, ang ating Senior Pastor Emeritus, Senior Pastor Emeritus Pastora Malugalang. And yung pastora po natin sa Lemon, si Pastora Cecil Esteban. And sa September 9, Rachel Dalena. September 10, Mirna Chongko. September 12, Tessie Haminal. Kimberly Regindin, Ariana Marmeto. And sa 15, si Pastora Jea Tenorio, ang pastora po natin sa SOV Tansa. And another celebrant po sa 15 is si Pastor Darwin Agaw. Sa September 17 si Avery H. Jane Canyas. 18 si Sister Evelyn Cabagnan. Sa 19 yung sa Kidson po natin na si John Mitchell Santera. And sa 21 po si Jeneline Regindin, Lalaine Coliano Martinez. And for 23, Sean Vergara. Sa 24, ang ating pinakamagandang prime leader at song leader na si Mami Jen, si Sister Jennifer Santos. Ayan. Sa 25, si Lowell Anastasio. Sa 27, ayan, sa Zane Regindin and China Estrella. And sa 28 po, si Joseph Bagnas. Ayan, complete na po ba yung mga birthday celebrants po ng September? Kung wala pa po, pakisabi po sa multimedia. Ayan, sa wedding anniversaries po ng September, si Brother Ronilo and Jovelyn Vergara sa September 15. And sa 20 naman yung parents si Tita Jovelyn, si Tito Julie at Tita Evelyn Hate. Ayan, dahil po maraming nagbe-birthday at may mga nagbe-wedding anniversary, kantahan po nila natin sila ng happy birthday at wedding anniversary song. Ayan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary to you. Ayan, happy birthday po. Pagpalaan po ni Lord yung mga nagbe-birthday at yung mga nagwe-wedding anniversary. Patuloy pong si Lord po ang maging sentro ng mga relationships nyo. Ayan, continue po tayo sa mga... Ayan, sa ugong, charis. Continue po tayo sa mga services natin. Sa Sunday po, ang service natin ay 9 a.m. Pakisabi sa katabi mo, 9 a.m., hindi 9:01. Ayan. Sa midweek service naman po, 6:30 p.m. We highly encourage po kayong lahat na umattend po sa midweek kasi iba rin po talaga yung flow na nararanasan namin sa midweek. At ayaw na po namin ikwento pa ng mas mahaba dahil gusto po namin na kayo na po mismo yung maka-experience nito. And mamayang hapon po, continue po yung gawain natin sa SOVGMA, 4:30 p.m. At thank you Lord kasi malapit na po sila. So kung hindi po ako nagkakamali, 3rd anniversary na po ng GMA sa ayan. Praise God kasi continue po yung gawain natin doon. Ayan. Yan, patuloy po nating din isama yung mga list na to sa prayer healing. Pwede po natin picturean yan.
Isama po natin sila sa daily prayer natin. Alam ko po na yung simpleng pagpapasama po ng mga pangalan nila dyan, nagsabi sila sa atin, isa na po yung act of faith na naniniwala sila na buhay si Lord sa simbahan natin at kaya po silang i-touch ni Lord. And naalala ko po yung yung story sa Bible na yung ilang taon na po siyang dinudugo and bahawakan niya lang yung laylayan ng damit ni Jesus, pinagaling na siya. Naniniwala po ako kaya din pong pagalingin ni Lord yun. Pagalingin ni Lord itong mga taong ito dahil po sa pananampalataya nila. Amen? Ayan, si Sister Noemi. Ayan. Testimony po natin si Sister Noemi kasi kasama na po natin siya ngayong Sunday. Amen! Ayan, para po sa mga may process po sa BCLC, may klase po. Ay, wala po kayong exam ngayon dahil next week po yung exam nyo. Kaya galingan nyo mag-review. Ayan, yung Soul 1 po, continue po yung process po nila mamaya. And for Soul 2 po, ongoing pa rin po yung Soul 2 natin. And nakaka-bless po kasi malapit na rin po silang gumraduate. Malapit na rin po tayong ulit madagdagan ng another leader, no? So, sana po mas maging inspiration po natin yung mga nagpapaprocess na mas maging eager po tayo na magpaprocess kasi iba pa rin po yung crown na binibigay natin kapag nakapag-process po tayo sa church. Ayan. So, dumako po tayo ngayon sa susunod na part po ng worship natin, which is giving. Gusto ko pong i-remind kayo sa story na to, yung story po ng balo, sa Mark chapter 12, verse 42 to 44. Ayan, sabi, may lumapit doon na isang mahirap na byuda at naghulog ng 2 pirasong barya. Tinawag ni Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi, Sinasabi ko sa inyo ang totoo, mas malaki pa ang binigay ng byudang iyon kaysa sa lahat ng nagbigay, sapagkat silang lahat ay nagbigay lamang ng sumobra nilang pera, pero ang biyudang iyon ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan. Binigay niya ang lahat ng kanyang kinabubuhay. Ayun, yung biyudang yun kasi, yun na yung last piece ng coin niya. And nakaka-bless yung story na to kung titignan natin, no? Kasi ako po, 1 year pa lang po ako nakaka-graduate, pero before po akong gumraduate, I make sure po na ibigay po yung kung ano yung para kay Lord. And thank you Lord kasi nakagraduate po ako, hindi lang ako nakagraduate, nakapasa pa po ako sa board exam. And naniniwala po ako na dahil po yun kay Lord, sa pagsunod ko po kay Lord. And naniniwala ko na kahit gaano man po kalaki yung binibigay natin, na-appreciate po ni Lord at alam ni Lord kung sino yung may tama at magandang puso po na binibigay para sa Kanya. And gayon pa lang, magbigay po tayo ng may kagalakan. God bless po. Araw-araw ko aalalahanin ang mga ibinigay mo sa'kin at sa mga gabi nahimik, pasasalamat lang ang nasa panaginip. Inalis mo ang kaba sa puso, pinapawi mo ang lungkot. Ang awit ko'y para sa'yo, pag-ibig mo'y laman ng puso ko. Hindi kita pagpapalit at araw-araw kong sasambitin sa'yo. Salamat
Amen. Ngayon po, pakinggan po natin ang ating munting mensahero, Our Kids Zone. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti mapakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, siyang gabay sa kasakitan, at nariyan sa gitna ng kadiliman. Ang iyong kaibigan, O Diyos aking Ama, awit buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti mapakailanman.
Amen. Amen. Thank you, Kids Zone. Okay, thank you, Jan. Nakakatuwa po ang ating Kids Zone. Hindi lang po kanta, may nangaagaw na po ng instrument. Si Lucas gusto na mag-drums eh. So, makita natin yung mga design ng mga bata ngayon. Kaya kita niyo after ng service, ang dami nag-aagawan sa drums. Iba naman gusto na mag-keyboard. So, suportahan lang po natin yung kanilang mga dinidesire ng kanilang mga puso sa paglingkod. At least, kahit bata pa po sila ay nandun na po sa kanilang puso yung maglingkod sa Panginoon. No? Okay, bago ko po i-share po yung ating message for today, ay ating pong munang tingnan po yung nangyari po sa ating convergence. You are here as we lift you up. You were right. You are here as we Ako pa rin po yan, actually. Hindi po yan yung convergence. Ako po pa rin yan. Ayan. Ayun. Yan. fish for people, hindi disciple yan. Because only disciples will fish for people. Hindi pressure ang pagiging leader. I just came to that place where I knew it's an honor to serve God. And now, in the name of our Lord Jesus Christ, the great shepherd of the sheep, and on behalf of SOB Corporation, I now confirm you, Pastor Lito Conana, Senior Pastor of SOB Corporation. Nawa, lalo pa po natin maranasan ng Diyos. Lalo pa po natin maranasan ng biyaya ng Diyos. At lalo pa po natin may sagawa yung pinapagawa po ng Diyos sa buhay po natin. Wala pong ibang pinakamagandang success sa buhay po natin kung hindi yung magawa po natin yung pinapagawa ng Diyos sa buhay po natin. Magandang gabi po sa bawat isa po sa inyo. Maraming salamat po. Ayan, amen. So yun po yung ating naging convergence. At the same time, confirmation for our senior pastor. Ngayon po ay si Pastor Lito Conana. Ayan, ng SOB Bundagol. Okay? Sana kung nakaredy po yung sayo ng dancers. Nakaredy ba? Pwede po nating pakita yung naging presentation po ng ating dancers.
Palakpakan po natin yung mga dancers natin. Ayan, ayan. Yan, so thank you ating SOB dancers. Yan, so marami din po natuwa doon sa kanilang naging presentation. Yan, amen. So, sabi nga, ang sarap maglingkod sa Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, ang sarap maglingkod sa Panginoon. Amen. Kaya nga po ang ating topic for this September, ito po ay Serve Timber, Forward Together. Yan. Sabi mo sa katabi mo, sabay-sabay tayo mag-forward, no? Sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sabi nga sa Galatians chapter 5 verse 13, for you were called to freedom, brothers, only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. Yan. So, today, gusto ko po ibabasa niyo yung Matthew chapter 20 verses 26 to 28. The reason why we're here, because ito yung pagpapahayag po ng ating pag-ibig sa ating Panginoon, and gaya po ng kanyang pag-ibig sa church, no? Eh din po yung ating pinapahayag. Sino po ba ang church? Tayo po yun. Yung katabi mo, yan po ay bumubuo ng church. So pag sinabing, I love my church, I love God's people. No? I love the head of the church. No? In Matthew chapter 20, verses 26-28, sabi diyan, it is not this way among you, but whoever wants to become prominent among you shall be your servant. And whoever desires to be first among you shall be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve. And sa Tagalog po, ganito po sabi dyan. Sige nga po, kayo nga po. One, wala pa. Sa Tagalog? Sige po. 1, 2, 3.
Amen. Pagpalain tayo ng Lord at sumahati ng diwa at mensahe ng kanyang mga salita. Sa umaga pong ito, gusto ko pong i-share sa inyo, ganito po. Be like Jesus, serve and not to be served. Be like Jesus, serve and not to be served. Tayo po yung maging tulad ni Kristo na naparito siya, ay naparito hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. No? Ito nga, kaya po tayo narito ngayon, narito tayo para maglingkod, hindi para paglingkuran. Although meron po tayong ushers, meron po tayong mga nasa ministry, pero hindi po tayo narito para paglingkuran lang. Tayo narito para maglingkod. Yan. Kaya yung katabi mo, pwede mo paglingkuran sa pamamagitan ng ngiti, pamamagitan po ng ating pagparamdam na yung pagmamahal po natin, ibahagi natin yung paglilingkod. Okay, sabi nga, be like Jesus, serve and not to be served. Bakit ba tayo naglilingkod sa Panginoon? Okay, bakit ba natin kailangan maglingkod sa Panginoon? Una, because God deserves our service. God deserves our service. In Deuteronomy chapter 10 verse 12, sabi niya, what does the Lord your God require of you? But to fear the Lord, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. Bakit po tayo kailangan maglingkod? Because God desires our service. No? Anong required daw? But to fear the Lord. Magkaroon tayo ng pagkatakot sa Lord and paglingkuran sa ang ating Diyos ng buong puso at buong kaluluwa. No? Ito po yung kailangan natin gawin dahil ito po yung dinidesign ng Lord sa atin. Na tayo po ay magpahayag ng ating pagmamahal, paglingkod sa Kanya. You know, God isn't just looking for spectators, but participants in His kingdom. Again, God isn't just looking for spectators, but participants in His kingdoms. Tayo po ay gusto ng Lord maging parte sa Kanyang kaharian. No? Kasi yung kaharian niya ay gusto niyang maranasan ng bawat isa kung ano ba yung nandoon sa Kanyang kaharian. So, kaya nga sabi doon, God isn't just looking for spectators, but participants in His kingdom. Kaya nga po tayo, challenge natin, dapat po tayo, meron po tayong ginagawa para sa Panginoon. Amen? Kasi yun po yung kanyang dinizire. Our concept of God determines how much we will love and serve Him. Ito pa, ulit-ulit po natin napakinggan sa mga mensahero. Our concept of God determines how much we love and serve Him. Yang katabi mo, yung pagpapahayag mo ng paglilingkod niyan, pag-aasikaso o ginagawa mo diyan, ay ayon po sa iyong pagmamahal. Sa asawa mo, pag mahal mo asawa mo, pinaglilingkuran mo yan. May parte nakakainis yan, pero hindi yun ang nangigibabaw. Nananatili ka diyan kasi mahal mo. No? Sa kaibigan mo, kahit minsan, nilalaglag ka rin diyan, pero ba't hindi mo sumalaglag? Kasi mahal mo eh. Kasi sabi doon, our concept of God determines how much we will love and serve Him. Ganito sa pag-ibig natin sa Diyos, dapat nagre-reflect yung sa ating paglilingkod sa Kanya. Amen? Naget po ba natin? Okay? So, kaya nga sabi nga doon, even yung sinasabi sa church, no? Maybe some of you, parang hindi okay sa inyo yung word, I love my church. Pero pag I love my job, I love my friend, I love my school, okay sa inyo. Pero pagdating sa I love my church, wala naman sa Bible yan eh. Really? Sabi ng Panginoon, huwag niyong kaligtaan ng pagtitipon-tipon. Sabi ng Panginoon, husband, love your wife. Kung paano inibig ng Lord ang kanyang church. Who is the head of the church? Jesus. Pag mahal mo si Jesus, ulo lang ba mamahalin mo? Come on. Pag minahal mo si Jesus, yung ulo kasama pati katawan. Sino yung katawan? Tayo po yun. Kasabi doon, love one another. Love Jesus. Of course, lagi naman love Jesus. Nandun po tayo. Hindi po natin tinatanggal yun. Pero of course, may mga topic po tayo na binibigyan din. Ito naman po yung portion na yun. Come on. No? So, our concept of God determines how much we love and serve Him. How we worship God on the first day of the week has a lot to do with how we live and serve God throughout the rest of the week. Kasi pag mali po ang konsepto natin, mali ang gagalaw natin. Pag hindi mo mahal ang job mo, madali kang pagod sa trabaho. Pag hindi mo mahal ang ginagawa mo, madali mong iwan yan. Pag hindi mo mahal ang pamilya mo, ang daling mga liwa.
Pag hindi mo alam, mahal ang asawa mo, ang daling mangaliwa. Pero pag mahal mo yan, kahit may konting nakakainis dyan, dahil mahal mo yan, actually, meron ka rin namang konting nakakainis, pero minamahal ka niyan. Tabla lang. Pero ang nangingibabaw dito yung tinatawag nating love. No? Kaya po tayo, ano man nangyari, ano man naging pagsubok, ano man yung dinaanan natin as a church, because we love Christ, the head of the church, and we love His body, ito po tayo, nagpapatuloy tayo. Kasi pag mali po konsepto na, kahit sa ministry, sinasabi po natin lagi, pag mali konsepto nyo, mapapagod talaga kayo. Yun nga lang, nakakapagod, di ba? From Monday to Saturday sa school. Tapos pagdating sa ministry, ilang oras lang, mas pagod sa ministry kaysa sa school. Kasi mali ang konsepto. Tama. Bakit mayroong iba nagtatrabaho, galing pa sa trabaho, hindi pa natutulog diretso sa church? Tama ang konsepto. Tama. So kaya, sabi doon, our concept of God determines how much we love and serve Him. Kasi pag pagod ka, ang nanay, kahit pagod dyan, inaantok yan pag kumalabit ang bata, tatayo yan, magpapitimpla ng gatas. Why? Because the mother, mahal na mahal niya yung kanyang baby. Tama. So ibig sabihin, pag mahal na mahal mo, gagawa ka ng paraan para ipahayag mo yung pagmamahal mo sa kanya. Marami naman pong pwedeng pahayag. Sasabihin ng maraming tao ngayon, kahit naman po hindi nag-church, hindi nangangalugan, wala ka kay Lord. Tama, pwede naman po yun. Bakit naman kasi titipirin mo ang Lord? Pwede ka naman magpunta sa church para sabihin, Lord, nakikipag-date ako sa'yo together with the people, with your people. Tama, mali. So, kaya po, sabi doon, how we worship God on the first day of the week has a lot to do with how we live and serve God throughout the rest of the week. Sabi nga, if you're going to say, it's not easy to serve, open you understand those who don't. Pag sinasabi, hindi po madaling maglingkod, hindi po talaga madaling maglingkod. Pag iintay lang po natin yung pagod sa paglingkod. Pero may katabi mo, pagod din po yan eh. Pero praise God, nandito, palakpakan mo mga sarili nyo. Amen? You gotta love people who don't love you back. You will sacrifice even if you're tired. Even if you're the one who always gives, but there the true heart of service is measured. Now, if you can love the one who is easy to love, unless you can forgive it, even if it's difficult, love even if you are not loved, and serve even if there's nothing in return. Think about Jesus. Isipin po natin tulad ni Jesus. He is the most worthy to be served, but He Himself adjusts for us. Si Jesus, karapat-dapat paglingkuran, pero nandito siya naghugas ng paa. Sabi ng mga disipulo, wag po. Dapat kami po ang maghuhugas sa inyo. Hindi, hayaan niyo ako. Hindi ako naparito para maglingkuran. Ako'y naparito para maglingkod. Come on. So sabi ni Jesus, hindi, hayaan niyo ako. Tapos nung ginawa naman ni Jesus, sinugasan yung paa. Sabi ng mga disipulo, baka po pati ulo, mula ulo hanggang pahugasan niya. Ayan, maraming ka na, di ba? Ginawa mo na ito, bad ng dulo, ang laki pa nanghihingi sa'yo. Pero okay, sabi ng Lord, sige, andito ako para maglingkod, hindi para paglingkuran. Ako mahugugas ang paa niyo. He is the most worthy to be served, but He Himself adjusts for us. He didn't wait for us to come closer. He came down, humbled Himself, and gave His life for us. Iyon po yung ating alalahanin again sa ating communion today. So if He is the one who adjusts for us, how can we be His servants? Sabi nga, ito, kinuha ko lang po to. Pastor sa vlogger, related do sa akin, gusto bigyan po to. Sa paglilingkod tayo lagi ang mag-a-adjust. Come on. Sa paglilingkod tayo lagi nag-a-adjust. Sa opisina, sino nag-a-adjust? Ikaw ba yung boss mo? Empleyado. Kaya minsan naiirita tayo sa mga boss natin, di ba? Ka-adjust lang, may adjustment na naman. Pero, ba't hindi ka umalis dyan? You love your job. You love your sweldo. Tama. Pag tayo nag-church, anong kapayagan? You love Christ. You love Jesus. You love your life. Because Jesus, ang bibigay ng buhay sa atin. But if kung tumigil sa magbigay ng buhay, then katabi mo, story na lang. Sino po dito gusto maging story na lang? Of course, hindi pa. Gusto pa nating mabuhay. Kaya nga, doon tayo sa nagbibigay buhay. At magpapahintulot na tayo po bigyan pa ng mahabang buhay. So,
True service is not based on convenience, except for sacrifice, not with the approval of people, except for God's approval. So brother, don't get tired of loving, never get tired of understanding, don't stop making sacrifices, because every tiredness, every tear, every sacrifice of yours is for the Lord, will not lose its meaning. Tingin po kayo sa paligid nyo. Yung iba dyan, bunga ng iyak nyo yan eh. Kung bakit narito ngayon? Itong pamilyang to, buo ngayon, di ba? Wow, palakpakan po natin. Ang sarap tingnan yung mga husband and wife, no? Nandito ngayon, no? No? Tapos magse-celebrate pa ng anniversary together, no? So, wow. Praise God, no? Nakakatuwa. Muli, pamilya uli ang dinadala sa atin. So, mga gentry, kaway-kaway nga mga taga-gentry. Ayan po, oh. Ang layo nila, pero nandito po sila. So, praise God. Salamat sa pangunan ni Sister Olive, Sister Delia, yung ating gentry team. Ayan, ayan. So, Brother Renan, si Zarina, yan, Pastora, sila po yung nagpunta nakaraan doon. So, with Sister Jen, no? Sister Evelyn, para kasama din, no? Okay, so praise God. Ito po yung mga bunga ng inyong pinuntahan na nakaraan. Diba? Grabe, And si Sister Olive, nakapag-LG na. Wow! Yan, praise God. So, yung mga dating hindi nakapag-LG, nakapag-LG na ngayon. So, glory to God. Yung pagod, nandyan talaga yung pagod eh. Pero pag umiral yung love, nawawala yung pagod. Tumitindig ka, bumabango nga kasi mahal mo yung gagawin mo, no? So, then, pangalawa, to serve is our response to His grace. To serve is our response to grace, to His grace. Bakit tayo naglilingkod? Nagpapasalamat tayo sa ginawa ng Panginoon eh. Tayo po mga tao, madali po tayo, ito yung word natin, di ba? Yung utang na loob. Pag may utang na loob tayo isang tao, lahat ng pabor ginagawa natin as much as possible. Hindi tayo makatanggi, hindi tayo makano. Kasi nga, dahil sa kanyang ginawang pabor, yung blessing, tinatanaw po natin yan. How about God? Kailan ba tayo binibigyan ng blessing ng Lord? Every day. Buhay po natin, bawat pintig ng pulso natin, grace ng Lord yan. Kaya ang dami nating dahilan para ibalik sa Lord yung sa pamagitan ng paglilingkod. Actually, hindi pa nga matindi yung paglilingkod natin. Sabi nga doon sa speaker kanina, di ba? Ang simbahan dapat nagdi-disciples na, nag-win. Kasi pag hindi nag-win, hindi disciple ang church na yan. Kasi po tayo po ay tinatawag nating self-church. Ang buhay po ng simbahan ay yung paghayo. And praise God, sa mga rami po nating mga leaders na nagdadala po ng kaluluwa, ito po, dumadami po tayo. And patuloy pong tayo na dadagdagan. Amen? So, almost every services po natin, meron po tayong VIPs. Kaya palakpakan po natin mga nag-win, nag-invite. And of course, yung mga iba, hindi na natin ini-invite, nandito na po sila. Nag-stay. Why? Dahil na-feel po niya yung love nyo. Na-feel niya yung welcomeness ng bawat sa atin. Kaya, wow, thank God. No? Nakatuwa po ako. Nakita ko rin po yung mga ilang taga-naik po dito. So, yan, sa paglilingkod po ni Russell sa kanya, sinasakay po nila ni Suroy. No? So, anak ni Robbie, kasi nakita ko po. So, praise God. Yan. Nawawa Rosario, nandito. Okay? So, halos yung mga outreaches po natin ay may kasama po tayo every Sunday. So, glory to God. So, to serve is our response to His grace. In Romans chapter 12, verse 1, ano sabi dyan? Present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. We serve not to earn salvation, but because of the salvation we've received. Tayo po naglilingkod not to earn salvation. Naglilingkod po tayo kasi tayo po ay taong linigtas ng Lord. In return, nagpapasalamat tayo. Gusto nating iparamdam sa Lord, Lord, na-appreciate po namin. Lord, salamat. Niligtas mo ako. Lord, salamat kasi binilang mo ako sa iyong pamilya. Ito ngayon, in-express ko, Lord, yung pagmamahal ko naman sa iyo in return. And I think the idea here is that when God fills the room, there isn't room for anything else. When we see God for who He is, we understand that He must fill our lives. He must be first and foremost. God said, you should have no other gods before me.
There isn't room for anyone else's glory when we come into God's presence. Habang tayo narito, ang glory para sa Panginoon, wala kung kanino man. Yung honor, binibigyan din natin honor ng bawat isa, but yung glory para sa Panginoon yan. And yung highest honor and glory. No? Pero hindi naman sinabing, hindi naman natin pwedeng i-honor, kilalanin yung mga kasama natin. Tayong mga Filipino, talagang gawin po natin talaga yung pag-honor. Pag matatanda, kahit hindi mo kilala, mamano tayo. Kasi magandang nakagawin natin, pagpapakita ng paggalang. So when we worship, there is no room in our worship for any glory other than God's glory. We're not here this morning to honor anyone else but God. His glory must fill this worship experience. Amen? Kaya nga sinasabi natin lagi, pag tayo nandito, anong goal natin? Mapangiti natin si Lord. I'm here, no? Para tayo maglingkod sa Panginoon. Lord, nandito tayo. Here I am, Lord. Gamitin mo po ako. Yan. So, serving God as He is should cause us to humble ourselves before Him in complete surrender to Him. Have you ever noticed in the scripture that what people's posture was when they come into the presence of God, when they saw God for who He really is, generally it was face down in the dirt. Sa Old Testament, yung honor nila kay Lord, yung ko sila, yung mukha nila, dinidikit nila sa lupa. Yun yung highest honor na binibigyan nila. Sa atin po, hindi na nga po natin nagagawa yan eh. Tulad ng ginagawa sa Old Testament. Kung sa Old Testament po susundin natin, grabe po yung mga ginagawa nila eh. Pagka nagkasala ka, sinawasak mo yung damit mo, ialagay mo ng uling yung ulo mo, sign ng paghingi ka ng pag-amin mo sa kasalanan, humingi ka ng pagkapatawad sa Lord. Pero thank God, by His grace, eto po tayo ngayon. Actually, mas pinadali ng Lord sa ating panahon kaysa nung panahon noong una. Okay? For example, humingi ka kay Lord ng kahit ano, pero nagsisimba ka lang kung kailan mo gusto. Yung tinatawag natin by convenience. No? Humingi kay Lord ng kahit ano, pero nagsisimba ka lang kung kailan mo gusto. Don't say God is silent when your Bible is closed. Hindi ko po narinig ang tinig ng Lord. Basta may Bible. Umattend ka sa church, umattend ka sa gawain, makinig ka ng mga mensahe. Kahit sa radio, kahit sa TV, makinig ka, marinig mo ang tinig ng Lord. Ang linaw ng kanyang pangungusap. No? Nakakatuwa ako si Sister Noemi, kasi piling na uli natin ngayon. No? Ilang araw lang, nasa hospital po siya. Pero praise God. Salamat po sa panalangin ng bawat isa. No? Kaya po yung nilalagay natin na pinagpe-pray po natin, napakalaking bagay po ng contribution po natin actually. Ayan po, ayan pa, na-hospital din, pero ito kasama natin today. So, wow. Anak ni Sister Evelyn. Praise God. Puri ng Panginoon. Sa Lord ang papuri. No? Tayo po ay mga intercessors. Tayo po ay, ang ginagawa po natin, idulog sa Panginoon. Pero definitely, ang Lord pa rin po ang papagaling. Kaya, sa Lord ang papuri. Kaya nga sabi niya, don't say God is silent when your Bible is closed. When we see God for who He is, and we see ourselves for who we are, it causes us to humble ourselves before God. Realizing our weaknesses, our sinfulness, which in turn causes us to understand our need for dependence upon God. Pag nakita natin si Lord, makita natin sarili natin eh. Wala po tayong kaya kumpara pag wala po tayo sa Lord. Kailangan po talaga natin kumapit sa Lord. Nakita nyo, pag wala na po tayong tatakbuhan, Lord po tayo. Kasi nandoon, alam ng puso natin, isipan natin eh. At the end of the day, di natin kaya lahat eh. Lalapit pa rin tayo sa Lord na may kaya ng lahat ng bagay. Totoo lang, maraming bagay na imposible pero nagiging posible. May mga hinandle po ako for counseling, imposible pero ngayon posible. Binibiro ko nga, baka naman kayo lang gamin. No? Imposible pero nagiging posible. Why? By the grace of God. Pag-isip po natin, pag-puso po natin, pag-iralin natin, mahirap magpatawad. Tama. Ang hirap magpatawad, ang hirap umunawa, ang hirap magtiyaga. Ay, minsan ako, naiyak po ako sa mga, pag naalala ko yung mga leaders po natin, iniiyak ko din sa panalangin. Yung hirap nila, minsan.
Yung mga hindi sila isisin ng mga mente nila. Sinson lang. Yung nag-e-effort sila. Chat ng chat. Hindi mo lang pinapansin. Oo. Kung pwede ko lang tanggalin, tatanggalin ko lang kayo para mapahinga naman kayo sa buhay nyo. Pero hindi eh. It's a calling. Ito yung paglilingkod eh. Lalo kapag may mga leaders tayo, umiiyak sa amin ni Pastor, ang hirap po talaga eh. Pero sige lang po. Ganun pala talaga pag minahal mo si Lord eh. Minahal mo rin mo yung minamahal niya eh. Kahit ang hirap-hirap na pero gagawin mo pa rin eh. So makita natin sarili natin versus God eh. Si Jesus hindi napagod eh. Kaya sabi doon, be like Jesus sa paglilingkod natin. Kahit mahirap na, tuloy lang, buhatin ang krus. Kahit na nakakapagod na, tuloy pa rin. Kahit dami ng hampas, ang dami ng latay, ang dami ng sugat, tuloy pa rin. Why? Kasi ididipa niyang kamay, sabi niya, ganito ko kayo kamahal. Tiniis ko lahat dahil mahal ko kayong lahat. Nakakaya kay Lord kapag tayo, o kami, mga leaders niyo, kaya bawat isa, titigil tayo, samantalang si Lord, hindi tumigil, kaya nga narito ka ngayon eh. Ang kulit-kulit mo, ang tigas-tigas ng ulo mo, ilang beses ka na inimbitahan, pero, puro ka yes, pero no. Pero ngayon, ayan ka na ngayon. Kasi mahal ka ng Lord. At may ginamit siya para pagtsagaan ka, para kulitin ka. Ang ending, eto nga ngayon, kasi nga, ang Lord, directly nangusap sa iyo. Pero may ginamit din ng Lord. No? So, pangatlo, God deserves our service. Kaya tayo maglilingkod sa Lord, kaya tayo naglilingkod because God deserves our service. Sabi nga, but biblically, lordship has to do with submitting oneself under the authority and influence of Christ Jesus. Marami pa rin po kasi hindi lordship eh. Ang lordship niya, sarili pa rin eh. Si Lord ang ina-adjust sa sarili. Hindi si Lord tayo nag-a-adjust kay Lord. Naintindihan naman ako ni Lord eh. Malawak naman pag-ibig niya, paunawa ni Lord eh. Yan. So, lordship has to do with submitting oneself under the authority and influence of Christ Jesus. When you accept and submit to the lordship of Jesus, what it connotes is that you are accepting Him as your master, your ruler, and one who has control over your entire life and being. It means you do not have a will of your own. Your will, your purpose is incorporated under His lordship. Kami pong mga pastor niyo, mga nagpastor, meron din po kami pangarap na binitawan. Si Pastor Achit is ano po yan? Accountant. Meron po tayo, si Pastor Ramoni ay psychology po yan. Graduate. So, marami po tayong mga pastor, graduate po ng 4 years. Pero nung natagpuan nila ang Panginoon, tinawag sila, iniwan nila yung kanilang mga trabaho at sumunod sa Panginoon. Ang tanong, nagsisi ba sila? Minsan, para nakapagsisi. Pero hindi. Ba't nananatili? Kasi mas malaki pa rin ang joy ng maglingkod sa Panginoon. Ako, supposed to be, ako po, ang kinuha ko po ay AB Mascom. Mas komportable po ako doon, AB Mascom. Akala ko mas komportable ako doon. No, si Jen, Mascom din po yan eh. No, di ba? So, Mascom din po yan. Ako po, AB Mascom supposed to be yung kukunin ko eh. Mag-aartista po sana ako eh. Kaya lang, walang po ang pag-artista sa akin eh. Lumayo. Okay, ganyan eh. Bakit ang lahat ba ng artista, bakit maganda lang? Di ba may talent? Brother Manny, yung tawa mo parang may ibig sabihin. Usap tayo mamaya, ah? Okay. Okay. So, again, it means you do not have a will of your own. Your will, your purpose incorporated under His lordship. Ano ba yung honor? Honor means to value, to give worth, to respect. Pagkapahalaga, paggalang, pagrespeto. So how you honor? What you honor, you protect. Yung ino-honor mo, you protect. You praise. And you prioritize. Sa mga mag-asawa,
Pag ino-honor mo yung asawa mo, you protect, you praise, you prioritize. Pinoproteksyonan mo, pinupuri mo, ina-uplift mo yung spirit, pinaprioritize mo. Dati, lagi ka sa barkada, may asawa ka na, hindi. Doon ka na sa tabi ng misis mo. Isa-sacrifice mo yon kasi yun ang priority mo. Tama? So to show our big love kay Lord, we should give importance to our part in His kingdom. Ganun din po sa atin. Kung talagang we have our big love kay Lord, dapat meron po tayo, magbigay tayo ng pagpapahalaga doon sa parte natin sa Kanyang kingdom. Kayo na po, nung kumakanta yung mga bata, ano po nararamdaman nyo? Ang sarap ng feeling. Bata pa lang sila, no? Si Gidi. Parang maliit na pastor. Hindi ko alam kung congressman sa mayor o wag na congressman kasi ma-issue ang congressman ngayon, no? So, baka akala may partito sa flood control no? Hindi kaya siya pinakamalaki na ang kontrata? Yung datingan niya, ano na? Oo. Tapos pumweso sa biglang gano'n, parang talaga siya pinakamalaking kontratang nakuha. Oo. Kaya wag na lang congressman, pangit. So, munting pastor na lang dating niya. Okay? Ang sarap tingnan. Yung mga bata, naglilingkod sa panong kahit sa munting edad pa lamang nila. Maramdaman nila at makita nila yung kahalaga ng paglilingkod sa Panginoon. So, mga kapatid, do not lose heart. Do your part. Show our big love to Jesus by doing our part. Do not lose heart. Do your part. Show our big love to Jesus by doing our part. Di ko alam kung bakit iba, ang daling bumigay, ang daling bumitiw Samantalang, ang daming ginawa na ng Panginoon Nung binibless ng Panginoon, tapos bigla saka pa nawala. Bakit ganoon? Baligtad. Dapat kung binibless tayo ng Lord, lalo po tayong nagbibigay ng pagmamahal sa Panginoon. Di ba? No? Check natin mga sarili natin, no? Sa umagang ito. We're not here to be entertained. We're not even here so we that can go away feeling good. We're here to worship God. We're here to see God. We're here to be reminded of God's power, His love, His holiness, His goodness. We're here to give God praise, honor, and glory. We're here to adore God, to recognize His greatness. Alam niyo, meron tayong mga VIPs na kakaraan. Pag tinanong mo yung looks niya, talagang parang okay siya. Matitindi po ngayon sa mga VIPs na matiting sa atin, talagang, kaya po kami, nagre-ready talaga tayo Why? Ang bibigat na pinagdadaanan. He or she looks good, pero pag nakakwentuhan mo na grabe pinagdadaanan. So, napunta sila sa church, ibig sabihin yung burden nila, pwede natin maging burden din. Pero of course, sa mga pinagtatapatan nila, make it private. Pag private. Hindi pwedeng kwento kani-kanino. No? Para ma-maintain yung trust natin, nila sa atin. So, kaya nga dapat tayo po talagang tayo po dito, nakunawaan po natin yung konsepto kung bakit tayo narito. Kasi marami mga tao, kailangan ng tulong. Kaya kung alam natin ang konsepto kung bakit tayo narito, pwede po tayo makatulong sa iba. It is important for us to ask ourselves the question, are we here to see God? Because the ultimate purpose of worship is to see God's greatness. Because the ultimate purpose of worship is to see God's greatness. Kaya tayo nag-worship, lalo natin makita yung kanyang greatness. Amen? Kaya habang umaawit tayo, wow. Naramdaman natin greatness ng Panginoon. Naramdaman natin kung sino ang Diyos natin, kung ano ginagawa niya, ano pwedeng gawin niya sa buhay po natin. Jesus died. That's why Jesus died for you in public. Don't live for Him in private. Jesus died for you in public. Don't live for Him in private. Kaya nga, lagi natin pinapalala, no? Meron po tayong testimony sa labas. Dala po natin ang testimony ng pamilya natin, ng church, and ni Jesus. Kaya dapat ingat po tayo. Kung kayo may posisyon sa trabaho, control your temper. Kasi mga tao tinitinan, ganito ba si Jesus magagalitin? Ganito ba si Jesus masungit? Ganito ba si Jesus moody? Yan. Ganito ba si Jesus? So, kaya nga, lagi tayo nire-remind ng Lord, even ng kanyang mga salita, na ating pong ingatan ang ating pamumuhay. Because marami mga tao na ngayon po naghahanap ng susundang buhay. Kasi pagod na sa kanilang mga buhay. Kaya nga, mga kapatid, enter to worship, depart
to serve. Kaya pagdaas ng ating kamay, and binigay yung blessing, paghayo po natin, no? Ready tayo to serve. Okay? Enter to worship, depart to serve. Worship is coming into the presence of God, being driven to our knees by His majesty. Worship is giving to God the glory and honor and praise that He so richly deserves. And if we will do that, it will move us to see our weakness and sinfulness before Him. Kaya nag-worship tayo, nakita natin sarili na, nakita natin sarili natin na parang may paglilinis po tayong ginagawa din. Ay, naku Lord, habang tayo nag-worship, Lord, sorry po, no, isang araw po, nakapagmura po ako. O Lord, sorry po, nung isang araw po, meron po akong nakainitan ng ulo. Meron po akong inaway. Si Lord naman nandyan, pahanta tayo magpatawad eh. Isang araw po, Lord, ganito, parang nangupit ako ng pera sa pitaka ng nanay ko. Tapos ibinintang ko sa bunso namin. Ganon. Ipinasa yung kasalanan. So, habang nag-worship tayo, nakita natin, ang Lord ay banal. Tayo, sarili natin, nakita natin na dapat na tayo po'y marumi na kailangan na paglinis ng Panginoon. Kaya every time we worship the Lord, meron din kinukorek ang Lord sa buhay natin. Kaya pag umalis tayo, dapat bumubuti tayo ng bumubuti. Hindi tayo sumasama ng sumasama. Dapat nababawasan tayo ng masamang ugali, dapat nababawasan tayo ng maling pananaw, nababawasan tayo ng maling pagtanaw, maling pagkilos. Dapat ang nadadagdag sa atin, yung napakagandang mensahe ng Lord na binibigay sa atin, na dapat lalo po tayong bumuti at gumaling ng gumaling para maabot natin yung kaluwalhatian ng Diyos. So, the question, bago po kayo din sa dulo, what does it mean to serve God? Ano ba ang ibig sabihin na tayo mag-serve sa God? What does it mean to serve God? Serving God means obedience. In John chapter 14, verse 15, what? Kayo nga po, 1, 2, 3. If you love me, keep my commandments. Eh sabi po ng Lord, ikikip ko lang naman po yung commandments eh. Kaya yung Bible ko, nandun po sa cabinet po namin, kinikip ko po. Yung pong mga command niya, nasa cellphone ko po, kinikip ko po. Pag sinabing kinip, ilagay mo sa puso mo, i-apply mo. Para lalong nananariwa, laging buhay na buhay. Pero kung itatago mo lang yan, wala yun, walang bisa yon. So our daily decisions are acts of service or disobedience. Come on. Kaya nga, our daily decisions are acts of service or disobedience. So yung gagawin mo, pwedeng ito ay acts of service kay Lord or isang pagsaway sa Kanya. Kaya dapat malinaw po sa atin yung konsepto. Our greatest joy is in serving the Lord. Yung kahit pagod physically, pero galak at payapa ka dahil alam mong nilalakaran mo yung kalooban niya. Sino po dito yung ganun po naramdaman niyo? Say amen. Diba? Dapat yung greatest joy natin, our greatest joy is in serving the Lord. Yung kahit pagod physically, pero galak at payapa ka, yung bang unang tinanggap mo ang Panginoon? Balikan mo yun. Yung bang wala kang palalakpasin gawain, wala kang palalakpasin, gusto mo nagbabasa ka ng Bible every day, lagi ka nagpe-pray, lagi mo sa kinakausap. Ang tanong, ganun pa rin ba? O habang lumipas, parang nag-change ka na? Nawala na yung joy. Tulad ni David, simple lang. Sabi natin kaya, Lord, restore to me again the joy of my salvation. Pwede niyo ba nawala yung joy sa ating puso sa pag ginagawa natin yung paglilingkod sa Panginoon o ginagawa natin para sa Panginoon? Ano pumapalit? Katwiran. Dami na nating reasoning, ang dami nating question, ang dami na nating parang, wala naman sa Bible to, wala naman ganito. Pero dati, ginagawa mo lang, kahit di mo nasa agad sa Bible, part ng expression mo kay Lord eh. Ngayon, nagiging parang scholar ka na. Why? Kasi yung reason na nangingibabaw, hindi yung heart natin na gawin sa Lord to. Yung puso nga, kahit minsan hindi mo naintindihan kung bakit ginagawa mo eh. Kasi tinitibok ng puso mo eh. Out of love. Sabi nga doon, yung joy natin nandun sa paglilingkod, sa mga taga-Korinto 1:4-5.
inaaliw niya kami sa aming mga kapighatian upang sa pamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay maaliw naman namin sa mga nahahapis. Sapagkat kung gaano karami ang aming paghihirap dahil sa aming pag-isa kay Kristo, gayon din naman kami karami ang aming kaaliwan kay Kristo. Wow! Ang lahat ng pagtitiis ko ay para sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatanggap na kagandahan loob ng Diyos, lalo pang dumami ang magpapasalamat sa ikaluluwalhati niya. Yung pagod mo, pagpapala ng iba, yung pagod mo, sakripisyo mo, kaligtasan ng iba, wow, tuloy mo. Napapangiti mo si Lord. Kaya ako, pag pinapasa ng mga team sa bawat outlets natin, yung kanilang mga ginagawa, sabi ko, good job. Nampangiti niyo uli si Lord. And patuloy nating pangitiin si Lord sa lahat ng ating ginagawa. Wag lang po yung puro tayo lang nangingiti. Wag lang po yung laging tayo lang nangingiti. Isipin din natin, mangiti ka pa natin, isipin natin, mangiti yung mentor mo naman, mangiti yung kapatiran mo dyan, mangiti si Lord, higit sa lahat si Lord, mangiti dahil sa ginagawa mong yan. Come on. Kaya nga sabi natin, hindi by convenience ang paglilingkod. Ang pagsamba sa Lord, hindi by convenience. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya pa nag-uusap-usap kami, grace, grace, grace. Kahit nakakayak na, grace, grace, grace. Kasi si Lord, di tayo binitawan. Kaya minsan, ayaw din natin bitawan. Kahit minsan, pero praise God, yung puso niya ang nagiging puso natin. Kakayanin natin maging hindi kaibig-ibig, kaya nating ibigin. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. God created us to be part of a family that dedicates itself to loving and honoring Him. As a believer, you're not only His child, but a sibling to all other past, present, and future believers. Ulitin ko po ito. As a believer, you're not only His child, but a sibling to all other past, present, and future believers. Hindi lang po tayo anak ng Diyos. Tayo po ay pamilya, kapamilya. Magiging kapamilya ng mga past, present, and future believers. Yung mga dinadala po natin dito na nagiging kapamilya ng Diyos, yan po ay nagiging kapamilya natin dahil po sa ating pagkatsaga, panalangin, at dahil sa ating pag-ibig sa Diyos na ipinapahayag natin sa kanila. Hallelujah. So to keep moving forward means no retreat. Walang susuko, walang urungan. Ito ay panahon ng deep ng pagsulong, hindi pag-urong. Ito, mga kapatid, kung sa government, ay lumilitaw na yung exposure, na-expose na yung mga kasalanan. Itong panahon pong ito, panahon na ine-expose ng Lord ang mga kasalanan. Kasi meron siyang gustong mangyaring mabuti. Kaya kahit hindi mo aminin, dati isang araw, i-expose ng Lord dyan sa kanyang pamaraan kasi hindi niya hayaan manatili ka dyan kasi mahal na mahal ka ng Panginoon. In Philippians chapter 3 verses 12 to 14, Philippians 3 verses 12 to 14, brothers and sisters in Christ, sabi nga ni Paul, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Mamaya po, tayo po yung muling tatanggap ng communion, remembering what God did for us. Ano ginawa niya? Sana habang tinatanggap natin, nire-recite din natin ano naman kaya ang ginawa natin para sa Kanya in return. Kasi hindi natin ginagawa ito bilang tradisyon lamang. Gagawin po natin to
Dahil iniwan ng Panginoon sa kanyang mga disipulo ang gawang yan. Ang alalahanin natin ang ginawa niya sa atin. Hindi lamang para alalahanin, damahin, pagyamanin, panatiliin, and in return, gawin naman po natin ang part natin sa Kanya. Amen? Kaya nga mga kapatid, sabi nga, like Jesus, serve and not to be served. Maglingkod tayo, hindi tayo ang paglingkuran. Ito ang puso ng ating Panginoon. Maglingkod tayo sa isa't isa, magmahalan po tayo, magtulungan po tayo, magpalakasan po tayo. Kasi lahat po tayo ay mahal ng ating Panginoon. Marahil nakita niyo po doon sa confirmation si Pastor Lito ay may stall. Yung mga pastor ay may stall. Yung stall pong yan ay hinango po sa tinatawag natin yung nilalagay sa kalabaw. Yung pabigat para mahatak niya yung pangkayod sa lupa. Ito po, every time we suot po namin to, it reminds us that we are servant of God. Mas nararamdaman po namin yung paglilingkod rather than doon sa authority. Kaya nung nilagay sa kanya yon, siya po ngayon ay lingkod, di lamang ng SOB Bundagol, kundi buong SOB Corporation as a senior pastor. And kami mga pastor nyo, every time na itatagay po namin yun, mamaya, sa pagtanggap natin kumiyom, susuot ko po yun. Because I'm a servant. But our Jesus is our Lord. Hindi po ako, kundi si Jesus, ang ating Panginoon, ang ating Master, siyang ating parangalan. Let's serve one another. Continue to serve God. Continue to serve His church. And let us serve one another. Dahil ito po ang desire. Ito po yung gusto ng Panginoon na makita sa bawat sa atin. Na tayo pinagpapatuloy. Sabi nga niya, huwag niyong kaligtaan ang pagtitipon. Ganong kahalaga, ganon niya kamahal ang bawat gawain. Kaya po tayo po umanda sa ating pagtanggap ng communion. Father, listen to our earnest prayer. Jesus prayed years ago that the glory you have given Him we would somehow come to know. So make us one according to your plan. As in heaven it will be. Fill us with His truth and righteousness. You desire the world to see. Let your glory and honor church is sick in need of God alone. And people, we must seek His face. If we turn from our unrighteousness, He'll forgive our evil ways. So may the eyes of God be on us here. Lord, revive us by your grace.
the fire fall, let the wind blow. Let your glory come down. Let the fire fall, let the wind blow. Let your glory come down. Let the fire fall, let the wind blow. Let your glory come down. Let the fire fall, let the wind blow. Let your glory come down. Let the fire fall, let the wind blow. Let the glory come down. Glory come down. Let the fire fall, let the wind blow. Let the glory come down. Let the fire fall, let the wind blow. Let your glory come down. Glory come down. Let the fire fall, let the wind blow. Let your glory come down. Glory come down. Let the fire fall, let the wind blow. Let your glory come down. Glory come down. Let the fire fall, let the wind blow. Let the glory come down. Glory come down. Let the fire fall, let the wind blow. Let the glory come down. Let the fire fall, let the wind blow. Come down. Glory come down. Let the fire fall, let the wind blow. Let your glory come down. Let the fire fall, let the wind blow. Let your glory come down. Let the fire fall, let the wind blow. Let your glory come down. Let the fire fall, let the wind blow. Let your glory come down. Sige, bago po tayo tumanggap ng communion, meron pong isang babae na kinausap niya yung pastor niya. Pastor, sabi niya, hindi na po ako magsisimba. Oo, sabi ng pastor, oh, bakit naman? Ano ba nangyari? Kasi pastor, nakita ko po sa loob ng church, may nagsa-cellphone habang nag-worship. Sa kabilang side naman, nakita ko po, may natutulog habang nag-worship. Meron po nga po ako nakita nagpakampo ko. Nagsya-shopping, naglalasada habang nag-worship. O kaya marketplace. Nung nag-CR nga po ako, narinig ako, nagbubulungan para may pinagkikwentuhan eh. Sabi ng pastor, ganun ba? Pwede bang may pagawa ako sa iyo bago ka umalis ng church? Kung hindi ka na talaga ate, meron akong gagawin. Meron akong bibigay sa yung basong punong-puno ng tubig. Mula sa pintuan, papuntang altar, dapat huwag mong hayaan yung baso mabawasan ng tubig. Ganun po ba, pastor? Sige po. Total, last ko na po itong pag-attend. Ginawa ng babae, wala sa pintuan, hawak niya yung baso na punong-puno ng tubig, talagang iningatan niyang walang matapon. To tell the story short, nakarating sa altar, sabi niya, pastor, ito na po yung tubig, yung baso may tubig. Sabi ng pastor, wow! Galing! Wala tapon. Sabi niya, paano mo nagawa yan? Basta dire-diretso po ako, nag-focus po ako sa baso. Oh, hindi ba nakita may natutulog doon sa dinaanan mo? Hindi ko po nakita. Doon sa dinaanan pang sa may nagsiselfone eh. Doon nga sa kabila, may nagchichismisan. Hindi ko po nakita. Bakit? Nakapokus po ako doon sa tubig na wadala ko sa altar na walang nabawas. Ano po ang story yan? Kung magpo-focus tayo sa tamang konsepto, hindi ka madidistract. Wala kang makitang negatibo. Hindi mo makita yung kahinaan ng kapwa mo. Hindi mo makita yung kahinaan ng church. Hindi mo makita yung mga negatibong bagay. Kasi nakapokus ka kay Jesus. Amen? Kaya nangyari pagdating niya doon, punong-puno pa rin yung tubig. Kasi kaya ka nadidistract. Mata mo kasi hindi nakapokus. And sometimes, mata natin naghahanap ng mali o negatibo. Pero kung didiretso po tayo, at titingnan natin banal na Diyos, gagawin ko to because I love God, I love Jesus. At mahal ko yung lahat ng minamahal niya, church,
yung family ko, yung kapatiran, yung trabaho, yung ministry binibigay sa akin, hindi ako magpapadistract. Kasi ang goal ko, makapangiti ko si Lord. Ang Panginoong Yesus, nung kanyang bitbit yung krus, ang dami nanunuya sa kanya doon, sinasabing, iyong panghari, bitbit pa rin niya. May sumasabunod sa kanya, may sumasampal sa kanya, may dumudura sa kanya, may nagmumura sa kanya, pero binitbit pa rin niya ang krus, dire-diretso sa, hindi sa tumigil, hanggang marating niya yung Golgotha. Nandiyan yung mga tao, sumisigaw pa rin. Inaalimura siya, hindi sa nagpatinag. Why? Tama ang konsepto niya. Nandun yung focus niya. I love these people. Itutuloy ko to dahil mahal ko ang bawat tao. Kaya hanggang sa pinapako siya, tuloy pa rin siya. Hanggang sa ibabaw ng krus, pinahayag niya yung kanyang pagmamahal. Tinuloy niya yung kanyang misyon. Dahil because for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Dahil mahal niya ang buong mundo, mahal niya ang bawat tao, hindi siya tumigil. Tinuloy niya yung kanyang misyon because mahal, pag-ibig ang umiral sa kanya. Nawa sa pagtanggap natin ng komunyon, tanggapin po natin yung ganoong courage, ganoong love na mayroon ng Panginoon. Be like Jesus. Hanggang sa huling sandali, ang inisip niya yung kapakanan natin. Ngayon po hawak natin ang tinapay. Yung tinapay na hawak natin ay buo. Pero actually, ito yung simbolo ng kanyang katawang nawasak, broken, para alang-alang sa atin. Subukan niyo po yung tinapay na yan, i-crush niyo. Biyakin niyo. Merong nag-crack, di ba? No? Ang sarap kainin ng buo, pero pag kinrack mo yan, kita mo. Pero yung ginawa ng Panginoon sa atin. Sa ating pagtanggap ng tinapay nito, ganun din ang kapahayagan, Lord, kung paanong ikaw binahayag mo yung pag-ibig sa amin hanggang sa matiniis mo ang sugat, latay, anumang hirap, pagod. Sa pagtanggap ng tinapay nito, pinapayag ko rin, Panginoon, handa ko mapagod. Handa ko masaktan. Alang-alang sa pag-ibig ko sa iyo, Panginoon. Tanggapin po natin. Ngayon din po ang inuming ito na simbolo ng kanyang dugo na inihandog para sa atin. Sa ikalilinis ng ating kasalanan, ikakapatawad ng ating kasalanan. Sa ating pagtanggap na ito, isipin po natin, ginawa ito ng Panginoon sa atin, tayo po ano kaya natin sakripisyo? Sa dugo mismo, ibinigay sa atin. Tayo, ano kaya ang pwede nating handog naman sa Kanya? Sa ating pagtanggap na inumin, tayo po sumadaling, after nating inumin, tayo po sumadaling pumikit. At ating pong ipahayag sa Lord, Lord, handa akong ipagkaloob din sa iyo kung ano ang meron ako. Bilang kapahayagan ng pagkilala sa iyong ginawa at bilang kapahayagan ng aking pag-ibig at pag-honor sa iyo. Tanggapin po natin inumin. Yung tinapay inumin ay simbolo ng ating champion ng buhay natin, ng ating Panginoon Jesus. Sa pag-inom natin, nawa magsilbing energy o ma-energize tayo muli ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan ng kalakasan. At sa ating paghayo, muling manumbalik sa atin ang lakas, manumbalik sa atin ang fire. Hallelujah! Hallelujah! Come on! Ninanais ko ang iyong kaloob at suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw, suriin mo ang puso
puso ko. Suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko. Suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mamamagin sa atin at tunay. O ang alay ko ay pusong masag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Tinataas ang aking mga kamay sa Diyos na mamamagin sa atin at tunay. O ang alay ko ay pusong masag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Sabay-sabay. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mamamagin sa atin at tunay. O ang alay ko ay pusong masal, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang puso ko. Suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko. Suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Suriin mo ang puso ko. Suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko. Suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mamamagin sa atin at tunay. O ang alay ko ay pusong masag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mamamagin sa atin at tunay. O ang alay ko ay pusong masag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka. Maghari ka sa aming buhay, Lord. Let your will be done. Ang kalooban mo masunod, hindi ang aming kalooban, Panginoon. Lord, iligay mo kami patuloy sa iyong kapangyarihan, sa iyong kalooban. Kung may panghihina, Panginoon, muli i-energize mo kami. Ibalik mo yung lakas, Panginoon. Restore to us again the joy of our salvation sa mga nanghihina, Panginoon. Sa mga muling nalito, muling naiba yung konsepto, Lord, ibalik mo, Panginoon, sa napakagandang konsepto mo. Na tunay, Panginoon, purpose mo, Panginoon, kami lahat ay maligtas at maging bahagi na iyong kaharian. Ma-enjoy po namin lahat, Panginoon, ang paglilingkod sa iyo, Panginoon, paglilingkod sa aming kapwa. Tanggalin mo, Panginoon, yung mga hindi nararapat, bitterness, hatred, pusong hindi nagpatawad, puso, Panginoon, na iba na, Panginoon, ang nagiging priority. Ibalik mo kami, Panginoon.
sa dating init, sa dating lakas, Panginoon. Kaya Lord, alam ko po, tunay Panginoon, ang pangusap mo ay binibigay mo sa amin kasi mahal mo kami at ayaw mo kami, Panginoon. Patuluyang manghina at mawala because mahal na mahal mo kami, Panginoon. Kaya Panginoon, muli po sa bawat individual dito kanina, Panginoon, sa kanila ipinahayag sa iyo, Panginoon. Sabi nga, Panginoon, sa awiting kanina, handa po namin isuko sa iyo, ipin ang aming mga pusong basay, na lang po namin bubuguin mo, dahil kayo lang po may kakayanang gumawa nito. Sa aming paghayo, Panginoon, muli, handa kaming maglingkod, handa kaming magmahal, handa kami, Panginoon, sa naman gusto mong ipagawa sa amin. Inyo nga, Panginoon, ibigay sa amin ang iyong pagkapala na aming babaunin. Puspusin nawa kayo ng Diyos na sangbukal sa pag-asa at nawa ay pagkalooban kaniya ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng iyong pananampalataya upang umapaw ang iyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. In Jesus' name, Amen. Amen. Bigyan mo nga ng high five yung katabi mo. Come on. Thank you for coming. Kasama ka kita sa paglilingkod sa Panginoon. Tuloy-tuloy lang po tayo. Again, to God be the glory.